Okay, mga kababayan, ako'y nalulungkot. Dahil sa mga gawain ng ilang mga kababayan natin. Oo, nalulungkot pero natatawa. Oo, dahil dito po sa mga nakita ko pong mga post, mga title, mga thumbnail po na lumalabas po sa social media, no, na nagsasabing may sakit daw o wala na daw si PBBM. Mga kababayan, ang totoo niyan, sila po ang wala na. Yung mga nag-focus na yan, sila po ang wala na. Oo, wala na silang kwenta. Wala silang kwenta po sa bayan. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho kahit bumabagyo. Ayan, nakikita naman po natin sa mga report. Kaya uulitin ko po yung pong mga taong nagpo-post ng kung ano-ano, kesyo may sakit o kaya wala na daw po si Pangulong Bongbong Marcos, uulitin ko na naman po, sila po ang totoong wala na. Totoong wala na silang kwenta dito sa Pilipinas. Okay? Balita naman ito, balita. Mga kababayan, sa palagay nyo, sino kaya ang susunod dito na may ibabalitang nahuli na? Ayan mga kababayan, tapos na po ang maliligayang araw nitong si dating Mayor Alice Guo ng Tarlac. Yun, sa wakas nahuli na rin po. Nahuli po ng mga otoridad ng Indonesia. At kasalukuyan pong pinaprocess na po yung kanyang mga documents. Pinaprocess ng BI, pinaprocess ng NBI, kung ano-ano pong mga sangay ng gobyerno natin para po sa kanyang pagbabalik. O kaya dadalhin na rito sa Pilipinas. Alam niyo, magandang balita po ito. Dahil ito po ay lalong lalalim po ang investigasyon sa kasalukuyang pagdinig ng Quadcom. At yan ay patungkol po dito sa napakasalimuot na usaping pogo. Makakaharap niya itong mga nauna ng mga tinatawag nating resource person na nauna na pong inimbitahan sa Kongreso para sa kanilang pagdinig. At mukhang ito na ang hinihintay ng lahat. Oo, ito na po yung hinihintay ng lahat para lalong malinawan ang masalimuot at nakakatakot na mga illegal operation nitong Pogo. At kasabay po nito, sana malantad na rin po yung mga dating opisyal at mga kasalukuyang opisyal po ng gobyerno na may impluwensya dito. Kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nahuli na ng Indonesian authorities si dating Bamban Mayor Alice Guo. Ayon sa PAOK, alas 12 kanina madaling araw nang mahuli si Guo sa Tangerang City, Jakarta, Indonesia. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Jakarta Police si Guo. Mga minamahal kong kababayan, on or about 1 o'clock a.m. 4 September, Alice Guo, also known as Guo Huaping, was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia. I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long, and it will reach you. This government continues in its duty to apply the rule of law. Ms. Go shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land and pursuant to our commitment to the rule of law. But we will not allow this to prolong the resolution of the case, whose outcome will be a victory for the Filipino people. Thank you and good day. Ang tanong nyo, sino yung sisipakin? Hindi lang namin sila sisipakin, kakasuhan ka namin sila. Dahil ang kanilang ginawa ay labag sa batas and against all of the interests of the Philippine justice. Okay? Sir, kahapon po. Nag-trending yung nasaan ang Pangulo. And nasaan ang Pangulo? Umigod po yung mga sari-sari na kayo daw po in hospital. Nandito. How is it in the cancer? Because lumabas yung report. Yan ang kailangan ninyong tignan.
Nailusik. Yan ang kailangan natin bantayan. Yung mga fake news na ganyan. Huwag kayong naniniwala unless it comes from a credible source. Tama, ang dami kong kaibigan tumawag sa akin, okay ka ba? Okay ka ba? Wala, kalukuhan lang yan. You were in the palace sa bahay niyo kahapon, sir. I was in the most of the day, yes. I had a meeting in the morning. I had a command conference with some of our commanders. And I spent the rest of the day reading my briefs and doing paperwork. Ayan, so mga kababayan, kitang-kita naman po natin, nandiyan po, very active at fit to work naman yung ating Pangulo. Wala naman tayo napansin na mali sa kanya eh. Wala tayo napansin na mali sa kanyang pangangatawan. At kahit sa kanyang pananalita, kita naman po natin. Ano? So, sa mga nagsasabi, o kaya sa mga nagpapakalat ng mga balitang ganon-ganon, ulitin ko na naman po, sila po ang mga walang kakwenta-kwentang mga tao dito sa Pilipinas.